Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Bago po ako magsimula, pwede po bang in-count of 3, sumigaw po tayo ng hallelujah? Yung pinakamalakas po natin isigaw. 1, 2, 3! Hallelujah! Amen! Amen! Ibalakpak po natin mga kamay! Yes, Lord!
God is able. Hallelujah. Yes, Lord. Pwede po natin pagpurihan natin, Panginoon. Sing God today, and sing God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be the day, but it will be tomorrow. But I've seen the victory you already see. Jesus, I believe. We need a miracle. We need a miracle. You are a miracle maker, the God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. By the power of your love, by the power
hearts as we declare the blessing of the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Make this your prayer. This is your blessing, church. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's lift our voice to the Lord as we sing this song. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, I'm God, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Point one. Children, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you.
makes His face to shine upon you. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay. Palakpakan muli natin ang Diyos kahit umuulan. Pwede na po tayo mag-upo. Salamat, music team. Dito po tayo umupo. Kahit umuulan, masama ang panahon. Okay. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. Good morning po. The Lord bless you. Kaya po maulan. Ulan ay blessing. Hallelujah. Okay, buksan po natin ang Numbers. This is very particular verses. Numbers. Numbers chapter 6, beginning verse 22 to 27. Good morning po sa nanonood ng live at nanonood ng live from Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, Naga. Good morning, Makati. Good morning, Dasmariñas. Good morning, Japan. Good morning, Santa Rosa. Good morning, Angga. Amen. Buksan po natin. Nandiyan na po ba tayo sapagkat ang translation po dyan ay the Lord is a big letter. Numbers chapter 6. Sabay-sabay po natin basahin. Pagsimula ng stanza 24, 25, 26. The Lord instructed Moses, "Speak to the Israelites and tell them, chapter 6, verse 22. Okay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong palakpak sa Diyos. Yan. Okay. Tell Aaron and his sons how you are to bless Israelites. Say to them, sabay-sabay po natin basahin, the Lord bless you and protect you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. 26. The Lord look with favor on you and give you peace. Papalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Heavenly Father, salamat po Panginoon, sabagat yung blessing mo mula pa kay Abraham, sinabi mo, O Diyos, I will bless you through you. Many nations will be blessed. Salamat Panginoon sa katapatan mo. Hayaan mo po, O Diyos, kahit maulan na panahon, salamat sa bawat isa sapagkat sila po ay pumunta sa gawain mo. Sila po ay nagmamahal sa iyo, Panginoon. Sila po ay uhaw sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, at banal na Espiritu ng Diyos, katagpuin niyo po kami sa umagang ito, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang mahayag. And let your name be lifted up in our midst. In Jesus' name, Amen. Yung po palakpak sa Diyos, sapagkat may blessing po sa atin ang Diyos sa umagang ito. Okay. Kapag naririnig nyo ba ang talatang ito, ano bang naiisip nyo? Di ba nakaganyang kamay nyo? Anong naiisip nyo? Anong blessing? Yan. Salamat. Salamat sapagkat umaamin. Ano nga?
Natatandaan ko na si Pastor nag-benediction, the Lord bless you. Si Ate Rose nasa likod ko. Nilagyan niya ako ng barya. Nilagay niya sa kamay ko yung sukli sa tubig. Nagulat po ako. So, ang isip po natin lagi ay pera. Okay. So, ang ating pong topic sa umagang ito ay the Messianic foreshadowing. At ang ating pong subtopic ay divine utterance of what lies ahead. So ang ating pong text, number 6:22 to 27. Bago po tayo dumako doon sa mga talata, magkaroon muna po tayo ng word study. Sapagkat ang mga talatang pong ito, hello, good morning po sa manonood at nanonood. Ang mga talatang pong ito, this is very Hebrew. Ito po ay Hebrew. At ito po yung blessing ng Panginoon sa mga Israelita nung sila po ay paalis sa paanan ng Mount Sinai. At nung saan sila po ay magsisimulang maglakbay. Sa Book of Numbers, sila po ay naglakbay ng almost 38.5 years or 39 years. Dito po sila tumagal. Naiintindihan po ba talaga natin pag sinabing, the Lord bless you? Okay, tingnan po natin, we have a word study. Number 1, the word bless. From the Hebrew word Beraka, which means gift or present. From Strong Hebrew Dictionary, ang root word po ng Beraka or bless ay Barak, means to kneel. In other words, when God said, the Lord bless you, sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo to kay Aaron and his sons. Ito yung blessing ko sa kanila. The Lord bless you and keep you. When God said, the Lord bless you, means that God is kneeling down in front of you and give you gift. Mamaya pag-usapan po natin yon. Next. The Lord bless you and keep you. The word keep, are you following me? The word keep in Hebrew word is shamar. Shamar, to keep. The word shine, his face shine, Hebrew word is or, to lighten, to be luminous, to be glorious. And then we have gracious. The Hebrew word is kanan, to stoop in kindness to an inferior. Kanan or gracious. Ang Diyos po ay nasa langit. Subalit siya po ay nag-look down. Siya po ay nag-look down. Bumaba po siya. In kindness, to look down on us who are inferior. Ano po bang inferior? Ang opposite po ng inferior ay superior. The superior stoop down, look down on us with kindness to us who is inferior. Peace, the Hebrew word is shalom. Peace. In Greek word, shalom is ereneia. In English, Irene. Kaya sabi ko kay Sister Irene, ang ganda ng pangalan mo, bagay sa mukha mo. Tingnan niyo si Sister Irene, maaliwalas ang kanyang mukha. Because her name is Peace. Okay.
Next, we have support. The Hebrew word for support is samek. This is the 15th letter of the Hebrew alphabet with a numerical value of 60. Para po yung Roman numeral. Small letter I, that is number 1. Dalawang small letter L pala. 2. Tatlong letter small letter L ay 3. Pagdating naman sa 4, isang big letter I at isang letter V. Okay, at yan po ay may numerical. Ang I and V, ang numerical number niya ay 4. Sa Hebrew language po or Hebrew alphabet, the word support is samek. 15th letter of the Hebrew alphabet with a numerical number of 60. What is the relationship of all these things, all these words that I am mentioning to you, to the word, the Lord bless you and keep you, the Lord makes His face to shine upon you. And we have also the word Shin. Shin is the 21st letter of the Hebrew alphabet with a numerical value of 300. And Shin, sa Greek ay sa Hebrew salita, ito po yung letter na kung saan nagsisimula ang the very name of God, the Almighty God, or Shaddai. That's why when the high priest say to you, the Lord bless you, he is proclaiming that the God who made the heavens and the earth is blessing you. Mamaya po pag-aralan natin. Nasusundan niyo ba ako? Okay. Kasi minsan mali po yung ating pag-unawa sa mga talatang ito. Iniisip lagi natin, pera. Ano nga po ba ang ating title? The Messianic Foreshadowing. Messiah is the anointed one, walang iba kundi ang ating Panginoon. Foreshadowing, ito po ay parang propesya o isang hula sa isang darating na Messiah, because in the Old Testament, si Jesus po ay transparent pa sa mga Hudyo. Pero si Jesus po ay naroon na, maging sa Genesis chapter 1, beginning verse 1. Ang mga talata pong ito, ulitin po natin, verse 24, meron po siyang 3 distinct stanzas. The Lord bless you and keep you. Sa Hebrew po na lingwahe or alphabet, ang the Lord bless you and keep you, meron lang po itong 3 words. Mamaya papakita po ni Hannah. At meron po itong 15 letters. Sa Hebrew alphabet or Hebrew language, verse 25. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. Sa Hebrew language, ito po ay merong 5 words only with 20 letters. Sa verse 26, the Lord lifts up His countenance upon you and give you peace. Sa Hebrew word or Hebrew na lingwahe, ito po ay meron lang 7 words and 25 letters. Pag inan mo po yung words, ang total po nun ay ilan? 3 plus 5 plus 7, ilan? 15. Pag inan mo po yung letters sa dulo ng bawat istansa, ilan?
Ilan? Wala akong kausap. Ang sabi ko, ilang letters? 15. Second stanza, meron siyang 20. Third stanza, meron siyang 25 letters. I-add po natin ilan? Ha? 60. Okay, mamaya. Ano bang kinalaman nito sa the Lord bless you? In the Hebrew scriptural context, the Lord Adonai or Lord is in capital letters. Ang ibig sabihin po nito, it means that the command of blessing has a very strong impact. And the declaration blessing didn't originate with men, but proceeded from the very essence of God. Ibig sabihin yung blessing ay sinabi niya lang kay Moses, sinabi ng Moses kay Aaron, at sinabi ni Moses sa mga priest na ito ang sabihin niyo sa mga Israelita, the Lord bless you. Kapag tayo po ay nagsasabi sa ating kapwa, God bless you, makapangyarihan po yan. Kaya tanggapin niyo po yun. Sabi ko kanina kahapon kay Angel, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. Nagulat siya, pero ngumiti siya. The use of the second person pronoun. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, you. Ito po ay singular form sa Hebrew grammar, meaning that the blessing is individual. It is not corporate, although the blessing must be spoken to the congregation. Are you following me? In Hebrew original language, this is written in a poetic form with MPB. MPB means mathematical progression of blessing. Kung titingnan po natin, the Lord bless you, ilang words? 3. Ilang letters? 15. Second stanza, the Lord makes His face to shine upon you. Sa Hebrew language, ilang words? 5. And then ilang letters? 20. The Lord lifts up His countenance upon you and give you peace. Sa Hebrew language, meron po itong ilan? 7 words and 25 letters. Ang tawag po doon ay mathematical progression of blessing. When God said, I will bless you, I will bless you, it is a tsunami of blessing. Amen? It is not just one day. Ito po ay forever. You are forever blessed. Yun pang ibig sabihin nung I am forever blessed. Because the blessing of God is in progression. It never stops. I will bless you. I will bless you. The Lord makes His face to shine upon you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning, inaanak. Dumating namin inaanak. Good morning, Christian. Okay. Are you ready? Roman number 1. Are you following me? May natutunan ba? Yes. Okay, ako po ay guro. Kaya nagpipreach po ako, ako'y nagtuturo. Good morning, good morning. Ay, yung ninang mo anak. Kaya, yung isa inaanak namin, yung isa ninang ni Hana. Malapit na magpasko. Okay, Roman number 1.
Number 6, verse 24a. The Lord bless you. It means that God kneels down and give you gifts. Remember the God of the entire universe, the maker of heaven and earth. He created everything. He chooses to humble himself and offer us a gift. Sino po ba tayo para yung Diyos na kataas-taas ang Diyos ay magpakumbaba at tayo ay bigyan ng regalo. Ang regalo po ay walang bayad. Pag maaalala lang po natin ang pagpapala ng Diyos, wala pong dahilan para po tayo tumalikod sa Panginoon. Hallelujah! Okay. During wilderness wandering, God gave them manna. Binigyan po sila ng Diyos ng manna. Ano pong manna? Ito po yung bread from heaven. At ang tinapay pong ito po ay kumpleto ng sustansya, minerals, and vitamins na kailangan po ng mga Israelita kaya sa loob ng almost 40 years, hindi rin naman lang sila nagkasakit. Nandun po sila sa disyerto. Wala po nung pananim, pero ang Diyos ay nagsusupply ng manna from heaven. At ang sabi po, ayon po sa mga Bible scholars, ito po ay napakasarap. Okay. Nehemiah, in the book of Nehemiah chapter 9 verse 15, in their hunger you gave them manna from heaven, and in their thirst you brought them water from the rock. The rock, the water, and the manna are the foreshadows of the Messiah. Yung pong manna from heaven, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. John 4:10-14, ang kausap dito ng Panginoon yung Samaritan woman at the well. Humihingi siya ng tubig doon sa babae. Ang sabi niya ay, ba't ka humihingi ng tubig sa akin? Ako isang Samaritana at ikaw isang Hudyo, kasi bawal po sila mag-usap. Ang sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lang na yung tubig na ibibigay ko sa iyo, kapag ito'y ininom mo, kahit kailan, hindi ka na mauuhaw. Hallelujah! Ang tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos, siya mismo. The water from the rock is Jesus Christ. Manna in the wilderness was given by Moses to the Jewish people, but the manna from heaven galing sa langit na ipinadala ng God the Father ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? The rock, the water, the manna foreshadows the Lord Jesus Christ. Pag sinabi po natin foreshadow, ito po yung idinadagdag, ibig sabihin before. Okay. Ibig sabihin hindi pa nangyayari, ay nagbibigay ng Diyos ng pangitain, nagbibigay ng Diyos ng mga kaalaman na mga bagay na ito ay mangyayari at ang tinutukoy nito ang darating na Messiah. Ang blessing pong tinutukoy dito hindi lamang pera, hindi lamang tinapay, although those are the part of the blessing, but the very best blessing is no other than the Lord Jesus Christ. Ano po yung best blessing na binibigay sa atin ng Diyos na wala sa hindi mananampalataya? Pera? Abay,
Ang dami ng mananampalataya, yayaman. Kagalingan, pinagagaling din ng Diyos yung mga walang pananampalataya. Ano po ba ang regalo ng Diyos na wala sa hindi mga mananampalataya? Buhay na walang hanggan. And that is the end. Or that is only the start of blessing, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's go back to the word blessing. The Lord kneel down to give us gift. Ang Diyos po ay nagpakumbaba upang tayo'y bigyan ng regalo. Philippians 2:5-8, ang sabi po roon, bagamat siya'y Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nagpakababa. Ibinigay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus ng Kalbaryo. Anak po siya ng Diyos, wala siyang kasalanan, subalit dahil sa kanyang pagmamahal, because God wanted to bless us, not only material blessing, but eternal blessing. Kasi yung pong tinapay, yung pera, yun po ay mawawala. Pag tayo po'y kinuha ng Diyos, gaano man karami ang lupa nyo, isang kapiraso lang na hukay ang babagay sa iyo. Kaya mayaman at mahirap, doon po nagiging pantay pagdating sa hukay. Kaya wala pong dapat ipagmalaki ang sinuman. Hallelujah! Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, meron po tayong the best na regalo galing sa Panginoon. Romans 6:23b, the gift of God is eternal life. Ang simula po noon, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. John 10:10b, I have come to give you life and have it more abundantly. Amen? Sino po ba dito ang naghihirap? Wala. Sino po ba maraming pera? Kunti lang. Sino po bang pinagpapala? Lahat po tayo ay pinagpapalang. Sabi ng Diyos, I have come to give you life and have it more abundantly. Romans chapter 5:8, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. That is a gift. Nagpakumbaba po siya para bigyan tayo ng regalo. Anong regalo? Kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya pag binanggit niyo po yung the Lord bless you and keep you, alisin niyo po sa isipan niyo palaging pera. Ang pera po ay nawawala. Pero yung the best na regalo ng Diyos na pang walang hanggan, ito po ay nasa sa atin na may pera man tayo o wala. Amen? Palagpakan po natin ang Diyos sa araw at dito maulan. Maulan po ang biyaya. Roma number 2. Bestowal of protection. Roma number 1, I'll repeat. The bestowal of gifts. Numbers 6, verse 24, letter A. Roma number 2, bestowal of protection. Numbers 6, verse 24b. The Lord bless you and keep you. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw ay kanyang iingatan. Balik po tayo sa wilderness wandering. Noong ang mga Israelita po ay nasa ilang paikot-ikot sila doon, ang nilalakaran po nila ay disyerto, mainit. Wala po doon mga puno. Paggabi po doon, sobra ang dilim. Gusto niyo bang pumunta doon, April? Ayaw niya.
Wala po dong Meralco. God gave them or provided them with a pillar of cloud during the day to lead them along the way. Kasi po mainit. Kaya ang Diyos, binabantayan po sila. Meron pong pillar of cloud na ang kapal na ulap na maputi, kasing puti ng lino. At during the day, sila po ay God provided them with a pillar of fire to give them light kasi madilim po. Binigyan po sila ng Diyos na pillar of light. At yung pong light na yon, yung po ay galing sa kalangitan, hindi po ito nakakasunog. And that is the presence and the glory of God. Hallelujah! Mababasa niyo po yun sa Exodus 13:21-22, Numbers 15:23. These verses describe the supernatural sign of God's presence, guiding and protecting the Israelites during their wilderness journey. The Lord bless you and keep you. In the New Testament, in John chapter 10, Jesus is our great shepherd. John 10:11, Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay iniaalay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. At ang sabi po ng Panginoon, John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Nung tayo po'y na-born again, tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior. Immediately the Holy Spirit dwells in our hearts, and immediately the protection of Jesus is already within us. We are in His hands. Baka isipin nyo naman, siguro ang laki ng kamay ng Panginoon. Yan ba ay figurative? Ibig sabihin, tayo po ay nasa proteksyon ng Panginoon. John 10:29, my Father was given them to me, is greater than all, no one can snatch them out of my Father's hand. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung lahat ang binigay sa akin ng Ama, ay kahit kailan walang pwedeng makaagaw sa kanila sapagkat sila ay nasa kamay ng Ama. Imagine, meron po tayong Holy Spirit within us. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Nasa kamay tayo ng God the Father. Nasa kamay tayo ni Jesus. Saan ka pa pupunta? Tayo po mga Kristiyano, kapag tayo po'y humiwalay sa Diyos, tayo po'y magiging kahabag-habag. Ang ating pong buhay ay magiging miserable kasi pag humiwalay po tayo sa Diyos, pupunta tayo sa sanlibutan. Sa tingin mo, sino ang mangangalaga sa iyo? Si Satanas. Kaya wag po tayong hihiwalay sa kamay ng ating Panginoong Hesus at sa kamay ng ating God the Father. Kasi ang sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa inyo, pero kung ikaw mismo ang aalis, wala na pong magagawa ang Panginoon kasi ayaw mo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung pong palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Roma number 3. Bestowal of love and grace. Numbers 6:25. The Lord makes His face to shine upon you. The Lord makes His face to shine upon you.
The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. God looks at us with love in spite of our shortcomings. Tinitingnan po tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang. The Bible says no one can see God face to face. Live. Ibig sabihin, walang makakakita sa Diyos ng face to face o harap-harapan na mabubuhay. Because in our natural flesh, we can never contain the glory of God. Natatandaan niyo po si Paul nung si Jesus Christ nagpakita sa kanya, siya po'y nagpatira pa na parang patay ang sabi sa Book of Acts at siya po'y nabulag because of God's glory. But here, ang Diyos mismo, His face shine upon us and give us grace. God looks at us with love in spite of our shortcomings. We are lightened by His presence. God stooped down. Siya ay tumingin mula sa taas, tumingin siya sa ibaba in kindness to an inferior. Yun po yung word study na binanggit ko kanina. To give His favor. Grace is unmerited favor of God. Ang pabor po ng Diyos, ito po ay walang bayad at ito po ay kusa niyang ibinibigay. When God the Father looks down on us with compassion and kindness, the plan of salvation ay naroroon na po. Yung kahabagan ng Diyos sa mga taong makasalanan katulad natin. Subalit tinignan tayo ng Diyos at meron siya nakahandang plano para sa atin. Kaya nga po tayo naligtas sa kanyang biyaya. Tayo po ay naligtas hindi po dahil tayo mabuti, hindi dahil tayo maganda, hindi dahil tayo ay malakas o ma-influensya, kundi tayo ay kinahabagan ng Diyos na taong hindi karapat-dapat. Psalms 5 verse 12, Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Ang sabi po sa John 3:16, alam na alam niyo ito, for God so loved the world. Mahal na mahal ang Diyos ang sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang pinakamalaking regalo. That is a gift na sinasabi po doon sa I will bless you. It goes when God said that to Abraham, I will bless you. Many nations will be blessed through you. That word blessing, it goes from generation to generation, more than 1,000 of generation. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nakakilala sa Panginoon because of that blessing. At ito po ay dadaloy sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kapwapuhan, at sa mga susunod na henerasyon bago dumating ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! And that promise is a part of the blessing. I will bless you. I will keep you. God is a promise keeper. When He said that I will bless you, indeed it is. He will bless us. Kahit minsan nagkakawindang-windang ang ating buhay. Pero naibabalik tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya kahit nagkakawindang-windang ang ating mga kapatid. Ibinabalik sila ng Diyos sa Kanyang presensya because God is a promise keeper. Pag sinabi ng Diyos,
I will bless you. Kaya sabi sa Book of Acts, kapag nakakilala ka, ang buong sambayan ay maliligtas. Kung ang mga asawa nyo ngayon nagmamatigas, ang mga asawa nyo ay may mga bisyo, huwag kayong titigil sa pananalangin. I-claim nyo po yung blessing ng Panginoon. Because God is faithful, hindi po siya nagbibiro. Wala pang balakpak sa Panginoon. Hallelujah. God is indeed faithful. Tayo pag sinabihan, God bless you, akala natin pera. Because we only see the small picture of our need. But God sees the whole picture, yung ating nakaraan, yung ating kasalukuyan, at alam ng Diyos yung ating hinaharap. That's why God is a God that His faithfulness is new every morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Ephesians 2:8 and 9, memory verse po ito sa Bible study ang nasa Efeso. For by grace you have been saved through faith. It is not from yourself. It is a gift from God. Kaya hindi tayo dapat magmalaki. Maging ang ating kaligtasan, ito po ay grasya ng Panginoon. Kaya yung grasya na sa atin, ibibigay din ito ng Panginoon, bibigyan niya rin yung iba. That's why we speak blessing. We speak blessing sa ating mga anak. Pag umalis yun si Ana, din po namin alam kung ang mangyayari sa kanya, di namin siya nakikita. Lagi ko yung sinasabi, nahabol ko pa yan, anak. The Lord bless you and keep you. Totoo yan. Hinahabol ko pa yun doon sa gate. Kahit malayo na yan, tinatapos ko po yung verse 24, 25, and 26. Hallelujah. Gawin niyo po yan sa inyong mga anak. Listen, listen. Gawin po natin to sa ating mga anak. Ang sabi ng Panginoon, the Lord makes His face to shine upon you. God looks down on us with love in spite of our shortcomings. Ano po ba ang background ng the book of Numbers? Sino nakabasa ng the book of Numbers? Kami lang yata ni Pastor. Ayun, si Karen. Ang book of Numbers po, listen. Ito po ay book of rebellion. Book of murmuring, book of wandering, book of complaint. Ang mga tao po rito habang umiikot-ikot sila, kaya hindi sila nakakarating doon sa kanilang paroroonan kasi number one, sila ay rebellious. Sila po ay mga rebelde sa Diyos. Anong murmuring? Ano sa Tagalog yun? Reklamo. Hindi, complaint yung reklamo. Murmuring yung nagbubulong-bulong na nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Panay, reklamo na, parang tigre. Ang tigre pagalit yun, okay. Ano po bang wandering, paikot-ikot lang sila without any direction? At panay silang reklamo, walang pagkain, walang tubig. Ano pa ang reklamo nila? Balik mo na lang kami, Moses, sa Egypt. Nakakakain kami doon ng karne. Nung humingi sila ng karne, pinadala sila ng Diyos ng ano? Karne, pugo. Hindi po yung pogo na pinatanggal ni PBBM, hindi yun. Karne, pugo. Pugo. Meron silang mana, reklamo. Sa church may ganyan din. Meron ba? Wala. Di ba? Kontento tayo. Kahit ganito, tumutulo.
International, may basahan. Tayo pa affiliated sa Oklahoma, Pentecostal Holiness Church, Oklahoma. Makikita, may basahan. May planggana. Mapupuno na, oh. Puno-puno na ng blessing. Okay. Pero ang Diyos, bagamat sila po ay reklamo, nakita ng Diyos yung kanilang spiritual na pangangailangan. At nag-provide ang Diyos ng kanilang protection, yung nabanggit ko kanina, pillar of cloud during the day, pillar of fire during the night. Alam niyo po ba yung pillar of cloud at yung pillar of fire? Yun po ay presensya ng Diyos. Ang tawag po doon, theophany. It is a Hebrew word, theophany. Theo means God. Phany means ano? Phany means nakakatawa. Hindi po yun. Manifestation. God's manifestation. Ng Diyos ay nagpakita, pero hindi yung kanyang mukha. Kundi in a form of a cloud and of fire. Don't you know that God is a consuming fire? Okay. Are you still with me? Roman number 4. Bestowal of peace. Bestowal of peace, number 6:26. The Lord turned His face toward you and give you peace. Shalom. The Lord looks down at His people with compassion. The Lord is our comfort and our help. Why comfort? Why help? Balik po tayo sa wilderness wandering. No, sila po ay nagwa-wander, nag-iikot, lakbay-lakbay doon, walang direksyon. God knew the danger in the wilderness. Sa wilderness po, marami po doong mga ahas na mababangis, matitindi ang kanilang kamandag. Mababangis na hayop, kaya sila po ay punong-puno ng uncertainty. Pwede kasi silang mamatay o pwedeng mabuhay. The fear of the enemies along the way. Ang Israelita po ang dami nilang kaaway na bansa. That's why they need comfort. God comforts them. Sabi ng Panginoon kay Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ipasabi mo kay Aaron at sa mga high priest o sa mga priest. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ano po ba ang peace? Kailan natin ito nararanasan kapag marami tayong pera? Kapag masaya kayo ng boyfriend mo at hindi kayo nag-aaway ng asawa mo at masaya ka, mayroon kang crush sa church, lagi mong nakikita. Kailan po natin nararanasan ang peace o comfort ng Panginoon? Doon po sa pagkakataon na tayo po ay bigo. Doon po sa pagkakataon na tayo po ay malungkot. Doon po sa pagkakataon na magulo ang kapaligiran. God give us peace. Ang mga Bisaya po ay maraming peace yan. Pag nakakita sa aquarium ng isda, peace. Pag siya ay tahimik sa kanyang kapitbahay, peace. Pag tumingin siya sa salamin, peace. O diba? Tatlo ang peace niya. Pero tayo mga mananampalataya, isa lang po ang pinagmumulan ng ating peace. Ang Panginoon, Shalom. Why we need peace at this very moment? Pag tumingin po tayo, magbasa tayo, may dyaryo pa ba ngayon? Mag-google po kayo doon sa news sa Google, ang dami pong masasamang balita. Pag tumingin ka sa doon po sa
TV ang masasamang balita. Saan ka pa ba makakakita ng masamang balita? Marami pong masamang balita ngayon. That's why we need the peace of God. The peace of God that transcends all understanding. Minsan sa katrabaho mo, hindi mo maintindihan ang mga ugali. You need the peace of God. Hindi mo sila pwedeng sabunutan, ay Kristiyano ako. Hindi mo po sila pwedeng sagutin, ay Kristiyano ako. Bakit po nakangiti pa rin kayo? Sapagkat meron po kayong shalom na galing po sa Diyos. Katulad po ng mga Israelita, kailangan po nila ang tulong, comfort at peace ng Panginoon. When God says shalom, it is a complete wholeness. Spirit, soul, mind, heart, and body. Pag sinabi po ng Diyos na shalom, hindi niya lang po pinapayapa ang ating isip, pero magulo ang ating puso. Minsan naman tahimik ang puso mo, yung spirito magulo. Yung kaluluwa mo magulo. Yung kaisipan mo magulo. Kapag ang Diyos po nagbigay ng kapayapaan, it is a whole package. Spirit, soul, mind, and body. John 16:33, Jesus says, in this world you will have tribulation. But in me, you have peace. Take heart, I have overcome the world. Ang sabi ng Panginoon, sa mundong ito, meron kayong paghihirap. Meron kayong kapigatian. Meron kayong tribulasyon. But in me, you have peace. Take heart, I have overcome the world. John 14:27, peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang sabi ng Panginoon, iniiwan ko sa iyo ang kapayapaan. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Kaya ang iyong mga puso ay hindi dapat mabagabag at hindi dapat matakot o kaya hindi dapat matulog. Okay, now. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Sino ang tulog na? Okay. Okay, do not be afraid, do not sleep. Okay, nagagantok po. This is a very crucial time kasi parang pinapaypayan tayo habang umuulan. Hindi ko naman ipinapanalangin na kayo'y tuluan ng ulan. Kasi pag kayo tulog at tumulo yung ulan galing sa bubong, tiyak, magigising kayo. Amen? Huwag na natin hintayin yan. Hayaan po natin gisingin tayo ng salita ng Diyos. At alam ko na wala pong natutulog. Alalahanin nyo, kayo'y nakaupo. Sino nakatayo? Ako, naka-heels pa po ako, 3.5 inches po yan. Okay. Kaya sa tingin nyo, sino ang dapat mang matulog? Mahirap kung ako po ay makatulog. Anyway, wala naman pong natutulog sa totoo lang. Okay, when God said shalom, we can walk in confidence, blessed, safe, kept in the world full of darkness. Alam niyo po ba ang mundo natin ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng tukso, lalo po sa social media. Ngayon, magpo-promote lang ng isang produkto, halos lumuwa na yung dibdib. Alin kaya pinopromote? Yung produkto o yung dibdib? Ganun po kasama ang ating mundo ngayon. Amen? At makikita po natin sa social media, pinaglalaroan po nila yung pong ang inilalagay nila si Satanas
na parang pinaglalaroan nila ang impyerno, hindi nila alam kung gaano po ito katotoo. Akala nila biro-biro lang. Amen? Ano pa ang gulo ng mundo? Yung mga maling katuruan. Amen? Yung mga korupsyon, immoralidad, ano pa? Napakarami pong kaguluhan sa mundong ito. Salamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay merong kapayapaang nagmumula sa Diyos. Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Nung sinabi po ito ni Paul, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus, si Paul ay nasa kulungan. Nasa kulungan siya, sinasabi niya doon sa kanyang mga tagasunod at mga dinidisciple. Dalangin ko na ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng ating pangunawa ay siyang magbantay sa iyong puso at sa inyong kaisipan kay Kristo Jesus. Amen? Tayo po ay nabubuhay sa mundong punong-puno ng kasalanan. Ang sabi po ng Book of Daniel, the last chapter, ang sabi po roon, as knowledge increase, wickedness will increase. Di po nyo ba napapansin? Lahat po ngayon ay kontrolado ng internet. At mapapansin po natin na ang dyablo talagang 5 times kumikilos po siya sa internet. Kaya po tayong mga mananampalataya, gamitin po natin ang social media upang ang mabuting balita ay atin pong may pahayag, may pangaral sa sangkatauhan habang ang Diyos po ay hindi pa dumarating, because the heartbeat of Jesus is for us to bring the good news. Amen? Walang pumapalakpak kasi ayaw mangaral sa kalsada. Nasabihan niyo lang naman ba, kapitbahay niyo, mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. What is the result of following the blessing? Ano po ba yung resulta na sumunod doon po sa blessing na binigay ng Diyos? Roman number 5, bestowal of new name. Number 6:27, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. Ang sabi ng Panginoon, yung aking pangalan ay ilalagay sa mga Hudyo at sila'y pagpapalain ko. Sa New Testament po, Revelation 3 verse 12, Jesus is coming very soon. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. At ang sabi ng Panginoong Yesus, sa bawat isa sa amin na kanyang pinagpala, I will also write my new name. Sa muling pagbabalik ng Diyos, isusulat niya po sa atin, tayo ipapalitan niya ng bagong pangalan. Amen. Hindi po yung katawang ito, kundi yung pong glorified body. Ang Diyos po ay malapit nang bumalik. Luke 24:50-51, ito po yung when Jesus was about to ascend. No, si Jesus po ay malapit nang umakyat sa langit. When the Messiah, before he ascended into heaven, he gave blessing to his disciples.
It is a priestly blessing. When he ascended into heaven, he fulfilled his duty as a high priest. Hebrews 7 and chapter 8. Pakibasa nga anak sa Luke 24:50-51. Hindi pakibasa pa. Okay. Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. 51. And while he was blessing them, he left them and was carried up to heaven. Hindi niyo po ba alam gaano kahalaga ang blessing and laying on of hands? Ano mga anak? Dito po tayo magtatapos. Kaya huwag po tayo magpapalay hands kung kanino. Okay. Tingnan po natin yung balik po tayo sa Hebrew word. It has something to do with the blessing. Okay. Iyan po ang Hebrew alphabet. That is Hebrew alphabet. Alam niyo po bang basahin? Alam ko basahin yan. Huwag na. Huwag na natin basahin kasi mahahaba yan. And then yung nakatutok sa araw ay sh. Ang tawag po yan ay samek. That is the letter samek. Next. That letter samek is number 15 or the 50th letter of the Hebrew alphabet. Ang Hebrew alphabet po ay 22. Ang Hebrew po pag binasa ay pabaliktad yan. Kaya ang 22 dito dapat doon sa dulo. Okay. The 50th, paano ba yan? Yung ikalabing isang letter. Ikalabing lima. Ang hirap ng Tagalog, babikuling ko kaya. Ikalabing limang letter. Ang tawag po dyan ay okay. At may numerical number po yun na 60. Okay? Numerical number na 60. Ang tawag po dyan ay samek. Natatanda niyo po yung the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. May specific po siyang number. 15 na words, inad po natin. And then 60 letters, inad po natin sa kabila. That is called samek. Ang ibig sabihin po niyan ay support. Tingnan po natin, 5 words, 15 letters. Ito po yung nasa my day ko. 3 words, 15 letters, 5 words, 20 letters, 7 words, 25 letters, a total of 15 words, and 60 letters. Ito lang yung anak. Okay, samek. Yung pong blessing ng Panginoon mula sa stanza 1 ay tuloy-tuloy. It is progressive. 50th, ikalimang letra, at meron po siyang numerical value na 60. Okay. Kapag nag-lay hands po ang priest o saserdote o ang pastor, nagaganyan po ang kamay niya. Sa ating pong braso ay may meron ito pa isang bone, pagkatas ito ay dalawa, that is 3. And then may 27 bones po tayo sa kamay. That is 30. Sa kabilang kamay, 30. That is samek. Okay, 60. When the priest or a pastor lay hands on you, he put his hands like this, and it is a sign, symbolic sign of blessing na tinatawag na shin.
that is Shin, the first letter of the most powerful name of God, Shaddai. That's why when the pastor lay hands on you, he is releasing the blessing from El Shaddai, the Almighty God of Israel. And he is imparting God's nature, God's authority, God's power, and the wholeness of God's blessing of Jehovah, the Elohim, the Triune God, the Lord. That's why when your pastor is laying hands on you, it forms a symbol of Shin, the first letter of Shaddai. Amen. Shaddai means the Almighty God bless you and keep you all throughout your life and to your generation. Palakpakan po. That is the whole, ang ibig sabihin po noon, pag nag-bless sa atin ng Diyos, yung pong blessing na nire-release ng saserdote o ng pastor, hindi po yung galing sa kanya. Galing po yun sa Diyos, sinabi niya kay Moses, kay Aaron at sa mga priest. Galing sa Diyos, sinabi niya po doon sa bishop at sa ating pastor, bless the congregation. Amen? Lay hands on the members. Kaya, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, mag-ingat po tayo sa pagpapalay hands. Baka naglileng sa inyo mali ang doktrina, baka nagpalihans ka kasi nakita mo ang puti o Amerikano ito, anointed ito. Hindi mo alam, nililihans ka. 20 times na pala siyang divorce. Excuse me. Are you following me? Nililihans ka. Nililihans ka, satanic pala yung doktrina niya. Kaya maganda po, mayroon pong pastor na nangangalaga sa inyo na alam niyo po, tama ang doktrinang itinuturo. Are you following me? Hallelujah! God is good. He is faithful all the time. Hallelujah! Let us review. Wag po kayo mag-alala, meron po tayong merienda. Walang kamatayang spaghetti pababa. Spaghetti. Okay. Okay. Yung pong merienda natin, spaghetti. Tama ba ang pronunciation ko? Yan. Kahapon, kinurida ko ni Hana kasi sabi ko, millennial ka ba? Sabi ni Hana, ma, millennial. Ayayaan mo na Bicol yan. What are the blessings na pinag-aralan natin? Bestowal of gifts, bestowal of protection, bestowal of love and grace, bestowal of peace. Hallelujah. Bestowal. Wow. Bestowal of new name. Hallelujah. Alam niyo po ba, nung pinag-aaralan ko po itong, kasi hindi po dapat ito ang isi-sermon ko. Kasi once a month lang po ako nagsi-sermon. So yung 3 weeks na yun, preparasyon ko po yun. Sabi ko, Lord, ano po bang isi-sermon ko na kailangan naming marinig kasama po ako roon. So marami pong research, marami pong pag-aaral, hindi po yun madali. Pero sa biyaya ng Panginoon, God is good. Sabi ng Lord, pag kulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. The Lord lifts up His countenance on you and give you peace. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan
Salamat, banal na Espiritu ng Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.